Pasigaw na sinabi ni Annie sa kanilang lahat na pera ang nagpapatakbo sa kanila. Sabay sinabi niyang yun ang tagumpay niya, ang makuha niya sa kanila ang pinanggagalingan ng yaman nila. Hindi matanggap ni Caroline ang buong katotohanan na nilantad ni Annie sa mga sandaling yan dahil doble ang sakit sa kanya at hindi na din nakayanan ni Wilson ay naatake ito sa puso na nagpanik silang lahat. Agad-agad silang tumawag ng ambulansya na lumabas na din sila Sherwin at Annie sa conference room habang nagkakagulo ang pamilya Chu na nagsisigawan na sila dahil sa nangyari kay Wilson. Giniit ni Annie kay Sherwin na pwede na niyang harapin ang anak niya at aayusin na niya ang sarili niyang pamilya. Nagpanik naman sila Charleston dahil sa tagal ng ambulansyang tinawagan nila, lalo't malubha na ang lagay ng papa nila. Pagdating ng ambulansya ay si Caroline ang sumama sa papa niya sa loob nang saktong dumating si Bingo sa labas ng GLC. Kaya nakita niya ito at nagtaka ang binata kung anong nangyayari. Nasakto namang narinig niya ang dalawang babae na si Wilson ang nasa loob ng ambulansya kasama ni Caroline na mas lalo siyang nag-alala. Kaya sinubukan niyang tawagan si Caroline pero hindi na siya sinasagot ng dilaga. Habang nasa hospital silang lahat ay nanatili ang mga Chus sa magiging kwarto ni Wilson habang hinihintay nila ang doktor. Pagpasok ni Caroline sa kwarto ay natahimik sila. Nakawawang-kawawa naman ang dilaga dahil wala siyang kakampi. Nang pumasok na ang doktor ay tumayo silang lahat at pinaalam niyang kailangang mag-undergo ni Wilson ng angioplasty dahil kailangang matanggal ang nakabarang dugo sa arteries ni Wilson para maagapan nila at hindi na lumala ang sitwasyon niya. Agad namang sinabi ni Cindy na gawin nila kung anong dapat para kay Wilson. Habang nagkakape naman sila Lola Nene at Monching ay nagulat sila nang dumating si Annie na agad namang tinawagan ni Lola Nene si Bingo upang ipaalam na andoon sa bahay nila ang nanay niya. Agad-agad namang umuwi si Bingo nang tawagan siya ng mamang niya. Habang nasa loob naman ng ICU si Cindy ay nag-aantay din sa labas si Caroline habang pinagmamasdan niya ang papa niya na nasa kritikal na sitwasyon. Paglabas ni Cindy ay sinumbat niya sa dalaga na masaya na siya dahil yun ang gusto niyang mangyari, na hindi naman madepensahan ni Caroline ang sarili niya kaya sinaad niyang hindi niya ginustong ganun ang mangyari sa papa niya. Hinamon pa siya ni Cindy na kung gusto niyang paniwalaan si Annie ay malaya siyang kumampi sa kanila ni Bingo na magpakalayo-layo na ang dalaga at wag na siyang bumalik sa kanila dahil ayaw din naman niyang tumikil at wala siyang balak tumigil hanggat hindi yun nangyayari sa pamilya niya, na tama ang dalaga na siya ang constant nuisance sa pangabuhay nila at pinatunayan niya sa mga sandaling yan. Sabay umalis na si Cindy. Si Caroline ang sinisisi sa pagkaatake ni Wilson na hindi nila maisip na ang dalaga ang biktima sa kasamaan nilang lahat. Sa pag-uwi naman ni Bingo ay agad siyang sinalubong ng nanay niya at sinabing tapos na ang lahat, na nakaganti na siya sa pamilyang sumira sa kanila, na panahon na para anihin nila ang lahat ng pinaghirapan niya. Sabay sinabi niyang si Bingo na ang bagong nagmamay-ari ng GLC na kinagulat naman ng binata. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.